Hi guys, welcome to the second channel. This is a general reading. I decided long ago never to walk on anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I'll leave a salvage. No matter what they want to take from me, they can't take away what's mine and what's for me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself. Was it a night of once in a verse here? Itong gumagawa ng nakipagsabuatan sa mga fairies, elemental. Itong mga nagtutulungan, nakapagtulungan sa mga fairies. May fairies, yung tumutulong sa kanya. Mga fairies. Yeah, naggumawa ng deceit sa'yo. Mapatago ba? Yung mga deceit, scheme. Scheme, yung ginagawa nila? Scheme? Hindi. Ano yan? Deceit. Hindi. Ano ginagawa nila? Something like evil? Tricks? No. Ano to? Witchcraft. 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 Yung ginagawa nila sa'yo. Pagtulungan to, itong tao na to. Pero yung mga ginagawa niya, hindi nakapalugod sa'yo. Hindi nagkakaroon ng movement, action. Hindi tumatalab, kumbaga ganon. Yung ba tamang term dyan? Hindi tumatalab. Diba? Hindi nga tumatalab. Ginagawa niya. Hindi tumatalab. Yun ang tamang term daw dyan. Na hindi tumatalab yung kanyang ginagawa. Na ipagsabuatan doon sa mga elementals. Kasi sa lugar niya may mga elementals o fairies, elementals. Yun. Pagsabuatan siya dyan. Pero mga ano yan, mga anong klase ng elemental na sa buhat niya? Fairies ba yan? Fairies? Mga fairies nga. Mga fairies. Bakit siya tinutulungan ng fairies? Nagagawa ng witchcraft sa'yo kasi kampo na kadiliman din yung fairies niya. Hindi. Hindi dahil sa kampo ng kadiliman. Dahil na-convince yung mga fairies na tulungan siya. Hindi. May pagtulungan sa kanya yung mga fairies. Dahil galit sa yung fairies na yan. Baka galit sa'yo ang mga fairies na yan. Kaya nakipagsabuatan sila dyan sa witch yan. Gumagawa ng witchcraft eh. Witch. Hindi lang deceit and skill, kundi witchcraft. Yung ginagawa nila sa'yo. Naman. Oh my gosh. Fairies. Malamang inggit yung dahilan. Ano bang energy mo yun? What's your energy? Nagtutulungan sila na fairies. Pag hindi kaya ng itim na mahika niya, fairies ang matake, no? Mga ganun ba? Tutulungan sila. Well, kasi galit sa yung fairies. Bakit galit sa yung fairies? Dahil may mission ka from God. Yes, dahil may mission ka from God. Kaya galit sa yung mga fairies. Kasi you know what? Yung mga fairies na elementals sila, di ba? Alam ko fallen angels niyan sila. Or, basta, ano yun sila? Takot na yun sila sa asin eh. Masunog sila sa asin, di ba? Ganyan yung mga elementals. Ibig sabihin, unpure yan sila. Yan sila pure. Kasi takot na sa asin kasi ang purify ang asin, di ba? Masunog sila sa asin. Masaktan sila sa asin. Oh.
Ito ang iyong energy. Nag-heal ka ngayon. Um, Parang there's magic na nahihil. Parang nahihil ka ng, nahihil mo yung sarili mo. Marunong ka mag-heal sa sarili mo, maggamot sa sarili mo eh. Siguro gamit yung mga herbal, o kaya ay crystals, or marunong ka maggamot-gamot sa sarili mo. Or yung you will spend time outdoors sa nature, no, para ma-relax ka, magkaroon ng peace of mind, ma-rejuvenate ka. Yan. Ano pang about sa'yo? Naka-recover ka na sa kahirapan, sa anything na nagpapahirap sa'yo, na nagpapadusa sa'yo, sa sufferings, o from being na left out in the cold, or kung nahirapan ka financially, naka-recover ka na. Ano ba to? Sumpa. Sumpa ba yan? Naka-recover ka na dyan? Sumpa ba yan? Sumpa pala yan eh. Para bang pang long term. Sumpa. Di ba, witch? Gumagawa sila ng sumpa. Yan. Witchcraft, black magic, mga ganyan. Sumpa. Ayun, natanggal sa'yo ang sumpa pag ganyan kasi in reverse. Natanggal yung sumpa sa'yo. Yan ang lumalabas dyan. Ano pang energy mo? Baka tinanggal ng God. Ni Jesus Christ. It's time na para tanggalin sa'yo. Balance ka ngayon. Balance. You're fair. Clear sa'yo kung ano yung tama sa mali. Marunong ka magtimbang-timbang. Marunong ka mag-identify na black and white. I mean, good from evil. No? Parang ganun. Marunong ka mag-identify ng masamang tao sa mabuting tao. Sa pure na tao, sa unpure. Mga ganun ba? Or else ay what's good for you and bad for you. Mga ganun ba? Next na mayari sa buhay mo yan. Queen of Cups. What's with the Queen of Cups here? Makakaalis ka na. May mag-offer. May mag-offer sa'yo kasi may cup naman yung hawak eh. May mag-offer nga sa'yo na magsama na kayo sa isang bahay. Yun na sense ko yung kanina. May sinundan kasi nito, Six of Swords, na lumipat sa kanyang bahay. Lilipat sa kanilang lugar, sa bahay niya. May cup, dala-dala. Na emotional tong tao na to, no? Or in love sa'yo, sensitive siya sa'yo, mahal ka niya, attached siya sa'yo, attached, in love, ganun. Yun ang offer niya sa'yo. At isa lang yung cup na, diba? At malaki. So, for you, ang offer na yan. No? Yung magsama kayo. Sa'yo lang niya i-offer yan. Para sa'yo yan. Yung offer niya na yan. Yung lumipat ka sa lugar niya, sa bahay niya, sa tahanan niya, magsama kayong dalawa, o lilipat kayo sa ibang lugar, and doon kayo manirahan, no? So, may paglilipat dito. Yan, no? Lilipat ka. Kung saan ka man ngayon, lilipat ka. Yan. Dahil may mag-offer nga na lilipat ka o lilipat kayo. Ganon. Lilipat kayo, lilipat ka. Ganon. Sa bagong place, sa bagong lugar na ito yung magiging buhay ninyo. Masagana yung harvest ninyo. Kasi itong aalisan mo, ayun, tingnan nyo. Wala kayong maani dyan. Parang piste yung lugar. Parang hindi kayo aasinso sa lugar na yan. Parang kahit anong sikap nyo dyan, parang wala kayong
Kumbaga kung magtanim kayo, kunwari lang no, sa pagtatanim o trabaho, mga ganun, parang wala kang kikitain o parang mahirap umasenso dyan. Parang kahit anong kayod ng kayod o diskarte, parang may namimisti dyan. Yan na nga yun, siguro kapitbahay mo lang yan, yung witch na yan na at saka may elemental pa siya na pinag-initan ka din ng fairies na yan. No? Fairies yan. Yan, ganyan ang lugar na yan. Parang hills, sa ilalim ng hills o taas ng hills o bandang may burol, yung inyong lugar, ay yung lugar nitong gumagawa sa'yo. O kung kalugar mo lang, baka kapitbahay mo lang o malapit lang yun sa inyo, ganun. Kaya pag lumipat ka, ayun magiging abundant yung buhay mo, yung lilipatan mo. Tingnan ninyo. At masagana, may growth dyan. Mag-grow yung income mo, maging masagana yung finances mo, yung income mo. Kasi yung mga ganyan, mga witches na yan, kadalasan yan, inggit, driven sila ng inggit nila. Inggit, insecurity, selfishness, greedy, ng pagiging greedy, kaya ginagawa ng ganyan yung iba. Bakit ko nasabi yan? Napanood ko sa YouTube kung bakit nila ginagawa yung iba. Dahil nainggit. Karamihan ganun, nainggit daw sila, nainggit. Oh. Minsan hindi pa yung nakakaaway mo yung gagawa niya sa'yo. Yung taong hindi mo nakakaaway kadalasan. Akala mo mabuting tao, tahimik-tahimik lang para nainggit, gagawa siya ng mga ganyan sa'yo. Kasi nainggit, pabagsakin ka niya, ruin ka doon niya, i-destroy ka niya. Kasi nainggit. Yun. Kasi yung root of all evil is inggit. Kaya nagagawa nila yan. Kasi evil nga sila. Dahil sa inggit, kadalasan. Yan. Ano pa? Ayan, ganda na buhay mo, asinso ka na. O hindi ka asinsado right now. Kumbaga maging masagana yung harvest mo, maging masaya ka na sa buhay. Maging peaceful na yung buhay mo. Komportable ka. Masaya. Ma-enjoy mo yung buhay. No? At simple, masagana. Masagana sa pagkain, masagana yung income mo, yung harvest mo, ganun. Sino tong person na to na mag-alok sa'yo na lilipat ka? Pwede lilipat kayong dalawa. The moon. Merong mga inaalam to eh. Meron siya mga inaalam. About sa'yo. About sa'yo. Baka nagpapahula to, pinapahulaan ka ba niya? Para matahimik yung isipan niya, para makatulog siya ng maayos. Para maklaruhan siya, ganun. Para hindi siya isip ng isip, ano ba talagang totoo? Ano kaya? Ano kaya nangyari sa person? Ano kaya feelings niya sa akin? O ano man yung tinatanong niya, o mga inaalam niya sa manghula. Papahula siya eh. Papahula to siguro, personal reading, o gano'n, napapataro reading to. Personal, kasi dyan mo talaga malalaman yung sa yung reading pagka personal talaga, no? Yun talaga, tumbok yan talaga. Pag personal reading. Yan. Para kung karap mo yung, ikaw ang mismong nireadingan, no? Yan talaga. Kaya huwag kayong magagalit kung minsan di kayo makaresonate dito sa readings ko. Minsan, no? Kasi nga guys, general reading ito. Yung iba nagagalit. Bakit wala naman? Kasi general reading ito. Kadalasan pag mga ganito talaga, no? Ayaw ko yung parang lalabas naman luluko ko. Ito ay kadalasan pag general reading ay ano to eh, for inspirational purposes talaga. For inspiration lang. Ganun. Kasi nga, general reading. Sipin nyo, general reading. Ang dami-daming tao. Diba? For inspiration. Ganun.
At para maging positive. Pero it depends naman sa inyo kung makaresonate kayo. Depende sa reading. Ano ang nais sabihin sa'yo? Kasi, yan naman may inaalam sa'yo. Ano nais sabihin sa'yo? Itong person na si The Moon na yan, na may mga inaalam sa'yo, ganun. Na-stuck daw siya. Na-confuse. Nalito kaya napapahula siya. Yung hindi siya sure, no? Kung i-offer niya yan sa'yo. Yes, kung i-offer niya yan sa'yo. Kung gagawin niya ba ang lahat na itudo niya na, no? Gagawin niya lahat eh. The witch para the magician to na. Gawin niya lahat, no? Para lang mangyaring gusto niya. Mapatay niya hiya niya, gano'n. Lakasan niya yung loob niya. Gagawin niya o gamitin niya lahat ng pwede niya magamit. Gagamitin niya lahat ng tools niya para lang maging matapang siya, maging malakas yung loob niya na mag-offer sa inyo yan. Lalo kung nahiya-hiya pa yan, gusto niyang sure talaga siya sa decision niya na offer yan sa'yo. Parang na-stuck pa siya ba? Naging unsure. O naging clouded yung isip niya. Kaso pagka hindi siya nag-decide na natiling clouded yung isip niya, hanggang ganun na lang talaga. No, kasi ang tao tumatanda. O ganun. Siyempre, clouded isip niya eh. Stuck siya eh. Wala kang makakilos. Unsure. So, hanggat unsure siya, hanggat stuck siya, malabo. Nakakakilos. Na-offer niya yun sa'yo. Ganon. So, anong dapat yung gawin? Kumilos. Hindi na, pag pinapastock siya, kunwari may napapastock na wish sa kanya, kunwari stuck siya, hayaan niya na, ma-stuck siya. Manipulahin yung isip niya na hindi siya kikilos. So, decision niya yun. Kung mapastock siya, wala mangyayari. Malabo kayo magkatuluyan. At, and you know, madaming tao sa mundo. Baka may makakilala ka pang iba. At, desidido talaga na hindi siya unsure. Hindi siya yung hindi niya hinayaan yung sarili niya ma-stuck. Walang gagawin. Na-atras. Yung ganun daw. Ito yun ang makatuluyan mo. Baka hindi pa siya ang makatuluyan mo. Kasi stuck naman siya eh. O baka hindi lang talaga siya ang para sa'yo. Kaya inaalaw niya yung sarili niyang ma-stuck siya. Na magdalawang isip pa. Na maging unsure sa desisyon niya. Na yan ang offer niya sa'yo. Ganun lang yun. Ang buhay dito sa mundo to ay pansamantala lamang. No one knows kung kailan kukunin ng isang tao. No? Kasi ang buhay dito sa mundong to ay parang hiram lamang. Parang hiram. Baka bago kikilos ito eh, kailan kukunin ka na, no? Kasi dadalhin ka na sa langit. Time na para ilipat ka na sa langit. Dadalhin ka na sa langit. Doon, forever na may katahimikan ka doon. Peaceful. Iisip mo doon. Masaya ka. Maligaya. Sa langit. Dito sa mundo to,
Nako, ang gulo-gulo dito sa mundo to. Puno ng pighati. Lalo't may mga kontrabida pa. Ayaw nila makita na masaya at masagana ang buhay ng iba na stable. Gagawa talaga sila ng scheme and deceit. Ikaruhin ng kapwa nila. Umira ng kanilang inggit, insecurities, greediness, selfishness. Kaso lang, itong mga ganito, paparusahan yan afterlife. So, dapat magbago sila at piliin yung mabuti na lang kaysa sundin nila yung inggit nila at yung selfishness at yung greediness na naramdaman nila. Dapat ay yung may sense of right and wrong yung isang tao. Pero choice nila yan eh. Buhay nila yan. So yan. At afterlife naman, may parusa naman kasi. Sa mga ganyan. Pinapastak daw siya ng witch. Pinapastak siya ng witch. Pinapastak daw siya ng witch. Inatake daw siya ng witch. Pinapastak siya. Eh, di magpastak siya, walang mangyari sa inyo. Hindi kayo magkatuluyan. Hanggang plano lang siya. Walang mangyayari pag magpastak siya. Yun yung rason niya, hindi na magawa ng paraan. Eh, walang mangyayari. Ngayon magpastak na lang siya. Dahil pinapastak siya ng witch. Alam niyo na, pinapastak siya ng witch, magpastak pa siya. Mahina siya. Walang ibang tutulong sa kanya. Sarili niya. Tulungan niya sarili niya. Nalangin siya na hindi magtagumpay yung witch. Protektahan siya sa witch. Hindi kayo magkakatuluyan. Walang mangyayari sa situation ninyo kung magpa-stuck siya. Kung allow niyo yung sarili niyo ma-stuck na walang gagawin. Mag-juggling siya, na unsure siya, na hindi siya makapag-decide. Walang mangyayari sa inyo. Huwag na siyang mangarap, huwag na siyang umasa. Pagka ganun, na magkatuluyan kayong dalawa. Kalimutan niya na magkatuluyan kayong dalawa kung ganyan siya. So, ano yung darating pa sa'yo? May darating pa ba sa'yo na person? Meron, nakadistin sa'yo. So, see? May nakadistin. Oh? Yung nakadistin sa'yo, may isa bang nakadistin sa'yo? May darating pa sa'yo. Nakatadhana sa'yo, Wheel of the Year. Nakadistin. Nakatadhana. Sino to nakadistin sa'yo? O, diba? The High Priestess Universe. Kaso lang, hindi malakas yung intuition nito. O, hindi siya ganun ka-spiritual. Klase lang tao. O, hindi siya ganun ka-intuitive. Ganun. O, practical to. Hindi siya more on spiritual itong tao na to. Kilala ka na ba ni The High Priestess na nakadistin sa'yo? Oo. Isa siya sa option mo eh. Kilala ka niyan. Or kung hindi man isa siya sa option mo, maaaring isa ka sa option niya. Isa ka sa option niya.
Anong feeling sa'yo ni High Priestess na to in reverse na nakadistin sa'yo? Nanghinayang. Oh my gosh, dalawang person to guys. Nanghinayang. Di ba yung isa dito kanina? Ito naman, nakadistin sa'yo, nanghinayang yan sa'yo. Ay, kilala ka niya. Lalo ako na-miss yung opportunity with you. No? Kung parang paatras-atras pa yan na i-pursue ka noon. Or else, kung may nakaraan kayo nito, kung past person mo talaga, kung ex mo, nanghinayang yan kasi naghiwalay kayo, wala ka sa buhay niya. Ganon. Nanghinayang. You know what? Ang dami mong tao sa mundo. O, tingnan nyo. O, unsure tong isang to. Dahil yun ang rason niya, no? May rason siya eh. Pag ayaw, may maraming dahilan. Di ba? Pag gusto, gagawa ng paraan yan. Ganun lang yun. So, may dahilan siya. Pinapastak daw siya ng witch. O. Dahil pinapastak siya ng witch, wag na siya nang umasa. Dahil yun ang kanyang dahilan. Wag na siya umasa na magkatuluyan kayong dalawa. Na magkaroon pa ng pagbabago o change situation ninyo. Dahil puro siya dahilan. May dahilan siya eh. O. Hindi siya gumagawa ng paraan. Ibig sabihin, ayaw niya. May dahilan siya, no? So, yan. Ito, may nakadistin sa'yo. May isang tao. At nanghinayang talaga to sa'yo. May regrets. May regrets itong tao na to. Anong iniisip ngayon ng person na to na nakadistin sa'yo? Anong iniisip niya? Let's see. Ace of Swords. Na positive to eh. Na magtagumpay talaga, na mag-succeed. Yung gagawin niya. Yung umpisa niyang gagawin. No? I-pursue ka niya. Ano ba yung naisipan niyang gagawin? Makipag-reunite sa'yo. Oh my gosh. Eh, nakaraan sa inyo niyan. Ang makipag-reunite sa'yo. Yan ang nakadistin sa'yo. See? Ano ba ang offer niya sa'yo na buhay? No? Itong person na nakadistin sa'yo. Anong offer niyang buhay sa'yo? Wait lang Snake. Yung puprotektahan niya sa mga evil. Like this, witch, no? Evil din sila. Kampo ng kadiliman. Yan. Parang siya yung yellow beaver. Lalabanan niya yung mga witch, no? Evil na pwedeng ma-atake sa'yo. Puprotektahan ka niya. Spiritually. Spiritual yan eh. Labanan eh. Spiritual. Ano pa? Maging buhay mo kasama itong nakadistin sa'yo. Itong nakadistin sa'yo. Oh, maging respetado ka. Respected. Respeto. Respetado. Respeto ka niya. Kaya respetuhin ka din at banda ko. Oh. Mataas, para mataas yung status mo. Mataas yung status mo, lady. Ano pa ang maging buhay mo kasama yung nakadistin sa'yo? Yung wish mong buhay, gustong-gusto mong buhay. Mag-umpisa na mamuhay ka ng gustong-gusto mong buhay para bang mala fairy tale. Basta gustong-gusto mong buhay, parang 9 of Cups to eh. Yung 9 of Hearts. Parang colorful, colorful yung nasa picture, di ba? Ang daming color, no? May color. Colorful yung buhay mo. Ma-enjoy mo yung buhay. Maging masaya ka. Full of enjoyment, di ba? Nag-enjoy siya na sakay sa kabayo, kalipad pa, parang mala fairy tale eh. So, ano ba ang offer pa nito ng person na to na nakadistin sa'yo? Ang offer niya. Ito yung titira kayo sa place na may madaming ibon, o mag-alaga kayo ng ibon, or else mamasyal kayo palagi sa place na may madaming ibon. Basta may ibon, no?
Yan. Kung baka yung titirahan ninyong lugar ay may mga ibon, iba-ibang ibon. O palagi niya ipasyal sa Batis, sa gubat, nandun ang maraming ibon. O yung lugar na titirahan ninyo, balak niyong tirahan, o lugar niya man, kung may bahay na siya, ay may mga puno dyan na matataas, malalaki. So, nandiyan ang mga ibon. No? Nakadapo. So, may mga ibon, may iba-ibang ibon dyan. No? Baka may alagang ibon din to. At yan, enjoy mo yung tunog ng mga ibon, ng iba-ibang ibon. Yan. So, yan. Ito na lamang for collective reading, guys.